Sabi nga ng Panginoon, this is the day that the Lord has made. Kaya tayo magalak at magsaya. Amen? So itong gabi ay pinagpala ng Panginoon. Hindi ito yung mapagpala. Hindi yung araw o gabi ang mapagpala, kung hindi ang Panginoon. Kaya niya pinagpala ang bawat araw. Amen? Lahat po ba dato ay pinagpala ng Panginoon? Amen. Glory to God. Sino po ba dito ngayon yung may dinadala? Dalang kabigatan sa loob. May dalang problema. May trouble sa kanyang buhay. Wala po? Wala. Sabi nga nila, ang walang problema, buti pa siya. Pumanaw na, wala na siyang problema. So kung tayo pala walang problema, pumanaw na rin tayo. Amen. Sino ba dito gusto ng problema? Amen. Kasi kung ayaw mo ng problema, alam mo na, saan ka pupunta? So lahat tayo may problema. Amen? Pero yung problemang yon, kapag ibinigay natin sa Panginoon, may kagaanan. Amen? 1 Peter 5:7. Ibigay natin sa Kanya. Cast all our burdens unto the Lord. Because He cares for us. Amen? So, tunghayan po natin ang buhay ngayon ni Job. Siya isang matapat at talaga namang tunay na lingkod ng Panginoon. Ngunit sa gitna ng kanyang katapatan, siya ay humarap sa trouble, sa problema. Siya ay sinubukan ng Panginoon. Tunghayan po natin ang kanyang salita sa Job chapter 14, verse 1. Dito po isinisay ng Panginoon kung paano yung kanyang testing sa isang taong mananampalataya na alam niyang sa kanya. Amen? Tunghayan po natin ang kanyang sabi. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw at lipos ng kabagabagan. Sa English version ko yan, mas maganda. Sino po ba dito yung taong ipinanganak ng babae? Wala. So lahat tayo, pinanganak ng tatay lang? Walang nanay? Si ano po yun? Si Adam. Yung pinanganak na walang nanay. Amen? Ngunit lahat tayo pinanganak. Sabi niya dito, man that is born of a woman is a few of days and full of trouble. Sabi niya dito, full of trouble. Amen? So sino dito ang pinanganak ng may nanay? Amen? So lahat tayo. So bago ang lahat, tayo po yumuko at manalangin. Humingi ng gabay sa ating Panginoon upang ipaintindi ang mga salitang ipapahayag niya sa ating gabi. O Panginoon ng namin Diyos, O God. Lord, niluluwalhati ka namin. Sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ikaw lamang, O God, ang Diyos na nag-iisa na may likha ng langit at lupa at ang lahat ng mga narito, O God. Lord, narito po kami patuloy, O God, na nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ng kapatawaran, pagpapalinis, Panginoon, upang sa ganun, O God, ay banal kami, O God, naharap sa iyo, Panginoon. Lord, hinihiling po namin ang banal mong presensya, O God. Nasamahan mo ang bawat isa, Panginoon, na sa bawat salitang aming maririnig, O God, ay ito, O God, ay magre-rema sa aming puso at aming may sasapamuhay, O God. Lord, hinihiling namin ang banal mong Espiritu, Panginoon, na upang samahan kami, tabihan kami, O God, sa aming mga upuan, O God, upang ipaintindi ang bawat mong salita, O God, na banal, O God, sapagkat ito, O God, ay hindi namin maintindihan, O God, sapagkat ang iyong salita ay banal, Panginoon. Ngunit ang iyong banal na Espiritu, O God, ay patuloy na nariyan, O God, na siyang gumagabay sa amin, O God, at upang maliwanagan, O God, sa nais mo mangyari sa aming buhay, Panginoon. Lord, mangyari lamang, O God, ang hinanda mong pagpapala ngayong gabing ito, O God, ay mata mo ng bawat isa, Panginoon, na hindi lalabas, O God, sa pintong ito, ang bawat isa, O God, na hindi nakamit, O God, ang kasagutan, O God, ng mga katanungan at ang iyong pagpapalang hinanda ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, have your way, O God, mangyari lamang ang iyong kalooban ngayong gabing ito, Panginoon. Lord, ganun din po, O God, itago mong iyong lingkod sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw lamang, O God, ang siyang mahayag, O God, sa aking harapan, O God, sapagkat ako'y walang alam, O God. Ngunit ang banal mong Espiritu ay nandyan, O God, na siyang magtuturo sa aming lahat, Panginoon. Mangyari lamang, O God, ang iyong kalooban, ang kagustuhan, O God, ang plano, O God, sa buhay ng bawat isa, O God, na nanggaling sa iyo lamang, O God. Lord, kayo na pong bahala, O God. Itinataas po namin ang gawang ito, O God, sa iyong pangalan, O God. Lord, amin pong binabalik ang lahat ng ito na may pinakamatas na papuri, pasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. And so, yun, sabi niya, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. So, kung sino yung mga tao na ipinanganak ng kanilang ina
katulad ko, ay kakaunti lang ating araw at punong-puno ng trouble, kapighatian, problema sa buhay. Sino pa dito may problema? Amen. So lahat tayo may problema. Hanggat narito tayo sa lupa, may problema. Sapagkat tayo, lalo na kung tayo ang Kristiyano, ginawa tayong katuwang ng Panginoon. Kaya't normal lang sa Kristiyano ang may problema. Ngunit ang problemang yon ay hindi dapat sinasarili. Sabi ng Panginoon, cast all our cares unto the Lord because He cares for us. Sabi niya sa Psalms chapter 55 verse 22, sabi niya doon, hindi niya hahayaan ang mga lingkod niya, ang mga anak niya, na babagsak. Siya itatatungayan po natin yung kuya. Psalms 55 verse 22. Sabi ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya ang lahat ng ating kabigatan at tayo ay papalakasin niya yun. Sabi niya, cast thy burdens upon Jehovah and He will sustain thee. He will never suffer thee righteous to be moved. So sabi niya, He will never suffer the righteous to be moved. Sino yung righteous? Wala po ba? Ni isa? Amen. Tayo po yun. Bilang Kristiyano, dapat panindigan natin, tayuan natin na tayo righteous. Nakikinig ang Panginoon, sabi nga niya sa kanyang salita, 2 o 3 nagkatipon, narito siya sa ating kalagitnaan. Nakikinig siya, open wide, ang kanyang tenga. Nasa sa atin po, kung tatanggapin natin, sa pamagitan ng pag-agree natin, tinatanggap natin ang papapala na nanggagaling sa Kanya. Amen? So be attentive. Sinacrifice mo na yung oras mo, binigay mo na, imbis nagpapahinga ngayon, nagpupuyat ka, abutin po tayo ng mga kahit 2:00. Okay lang po ba sa inyo? Amen. Sabi niyo yan, ha? So yun, binigay na natin yung kalakasan natin para sa Kanya. So wag nating sayangin. Focus tayo, be attentive. Ihanda natin ang ating puso na tumanggap ng pagpapala. Amen? So Kanya sabi, cast thy burdens upon Jehovah. Ibigay natin sa Kanya lahat ng pagsubok, problema, troubles, ano man yan. Ibigay natin sa Kanya lahat. And He will sustain thee. Susustain niya tayo. Hindi niya tayo pagkukulangin, ano man yan. Lakas, physical, lakas spiritual, financial, kagalingan. Nandiyan na lahat. Name your price, sabi nga niya. Name your request. He will sustain us. Amen? Amen. So, ayon po kay Job, napag-aralan ko po, siya po yung isa sa pinaka na sinubok ng Panginoon na talagang hindi natinag. Siya ay nanindigan, tumayo sa kanyang pananampalataya na kahit siya'y bugbog na, umaapaw na ang kanyang problema. Sobrang trouble na ang kanyang hinaharap, ngunit hindi siya natinag, mga kapatid. Sapagkat siya nanalig sa Panginoon, naniniwala siya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon nga, and He will sustain thee. Si-sustain niya tayo. So tunghayan po natin sa kanyang salita sa Job chapter 5 verse 7. Sabi niya, yet man is born unto trouble. Sabi niya. So ang tao ay ipinanganak. Sabi niya, but man is born unto trouble as the sparks fly upward. So ang tao, tayo bilang tao ay pinanganak. Para saan? Sa trouble. Normal lang sa atin magkakaroon ng trouble. Hindi ito walang trouble yung mga, sabihin mo ng yung mga wala sa sarili. Wala sa gustong pag-iisip. Sa tingin nyo ba, wala silang trouble? Wala silang problema sa buhay? Hindi rin, mga kapatid. Sapagkat sila, problema din nila kung paano sila kakain. Kahit sabihin mong walang ginagawa, walang iniisip sa buhay. Pero mayroon pa rin problema. Hindi lang nila masabi, hindi lang nila ma-express, pero meron at meron. Sapagkat ang taong walang problema ay wala na dito sa lupa. Amen? Matatapos lang ang ating problema, ang ating trouble, kapag tayo ay kapiling na ng Panginoon. Amen? So in times of trouble, tayo ay tumayo sa pananampalataya. Sabi nga ng kinanta natin kanina, call upon the name of the Lord and be saved. Be saved sa kahit anong bagay. Lalong-lalo na sa trouble. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at tayo ililigtas niya sa gitna ng kapigatian. Amen? So napakarami mga tao, lalong-lalo na hindi mga Kristiyano, na kapag sila'y may problema, in times of trouble, sinisisi nila ang Panginoon. Sinisisi nila
ang Panginoon sa nangyari sa kanilang buhay. Hindi nila alam na sila din ay may gawa ng trouble na ito. Ngayon sa aking pag-aaral, natunghayan ko po na may 3 klaseng trouble. May 3 klaseng problema. Ito yung problema na ikaw mismo yung may dala, may gawa, trouble that we bring in ourselves. Yung pangalawa, trouble that caused by others, problema na ginawa ng iba. At yung isa, trouble or problem that allowed by God. Yung problema na inalaw ng Panginoon sa ating buhay. Katulad ng kay Job. Inalaw ng Panginoon na siya ay mag-suffer upang mapatunayan kay Satanas na siya nga ay tunay na lingkod ng Panginoon. Amen? So, unahin po natin yung trouble that brings in ourselves. Yung problema na tayo mismo ang may gawa. Sinisisi natin kung sino-sino, sinisisi natin ang Panginoon, ngunit yung problema yun ay tayo naman pala may gawa. For example, tayo ay nagsisinungaling, lying. Di ba ang pagsisinungaling ang may kalakip na kaparusahan? May consequence yan. Nagsinungaling ka, napagtakpan mo, sa bandang huli, nasilip, magsisinungaling ka na naman. Magsisinungaling ka na naman. Madadagdagan hanggang sa ikaw ay malulod na sa kasinungalingan. So you're in trouble na. Dahil ikaw mismo ang may dala. Dahil nung una pa lang, hindi ka nagsabi ng totoo, ikay nagsinungaling, narito ka ngayon, punong-puno ng problema. Sapagkat hindi mo na alam kung paano lalabas doon sa ginawa mong trouble. Sapagkat ikaw din ay may gawa nun. Amen? So wala tayong karapatang sisihin ng iba, ang ating kapwa, o kung sino man, lalo na ang Diyos, sapagkat ikaw mismo ang may gawa. Amen? Yung pangalawa, trouble that caused by other. Ginawa ng ibang tao, ngunit ikaw ang namroblema. Sinarito mga kapatid, yung lending. Di ba usong-usong lending ngayon? Usong-uso yung utang na may tubo. Tapos may garantor. Tapos ikaw yung kinuhang garantor. Tapos tumakbo yung umutang. Napakaraming nangyayari mga kapatid, lalong-lalo na sa labas. At hindi lang sa labas, kahit sa loob ng church, maraming nangyayaring ganyan. Amen? So kahit kadikit mo yan, sabihin mo, kahit yung kapatid mo na close mo, take note mga kapatid, huwag nating kahayaan na tayo ay madala niya upang maggaranto para makautang siya. Amen? Huwag nating bibigyan ng puwang ang kaaway. Kung tayo naggarantor sa ating kapatid, kahit sabihin mo nang siya ay mananampalataya na, unang-una, ang isang mananampalataya ay hindi basta-basta uutang lang. Lalong-lalo na sa may tubo. Inuuna ang Panginoon. Hindi yung basta lalapit sa tao. Hindi lalapit o hindi gagawa sa kanya sariling lakas at talino. Dahil may mahihiraman naman, may malalapitan. O sige, punin ko na si Kuya Bon, birang garantor. Mangungutang kami kay Kuya Wilfred. Sinama mo na lahat ng mga kapatiran. So wag po tayong papayag na tayo gagawin bilang garantor. Marami na pong kakilala mga kapatid na naggarantor, sila ngayon ang kawawa, umiiyak. Sapagkat sila ngayon ang nagbabayad ng utang na hindi naman silang umutang. So yung trouble na yon ay ginawa ng iba, ngunit ikaw ang nagsasuffer. So take note mga kapatid, maging mapagmasid tayo, be vigilant enough para gawin natin ang mga bagay-bagay ng nasa ayos. Hindi yung pakida-kida, hindi na nag-iisip. O sige, total, close naman kami nito, kapatid ko to eh. Sige, gagaranturan ko siya. Pagkuha ng pera, fly. Umuwi na sa Pilipinas, di nagpaalam. Ikaw kayo niya kawawa. Nagtatrabaho ka sa Saudi para magbayad ng utang na hindi mo naman inutang. Amen? So yung trouble na yun ay ginawa ng ibang tao. Ngunit ikaw ang nagsasuffer. At narito, yung trouble na maganda. So may maganda palang trouble. No? Ito yung trouble na inalaw ng God sa ating buhay. Upang tayo pagpalain, upang tayo subukan. Lahat ng Kristiyano, bawat Kristiyano, ay talagang idadaan sa apoy ng Panginoon. At malalaman ngayon kung yung ginagawa mo ba na paglilingkod sa Panginoon ay tunay o ginto. O ito ba ay gawa sa dayami lang, gawa sa kahoy. At yung iba, akala mo totoo, ngunit hindi pala.
Paano sa Arabic yun? Asli, tagli. Kumbaga yung Ashley, akala niya totoo. Yung pala, tagli, peke, gold-plated. Akala natin naglilingkod na tayo ng totoo sa Panginoon. Ngunit may reservation pala. Yun yung gold-plated. Yung nais nating itayo ay ating sarili. Ating pangalan. Hindi yung pangalan ng Panginoon. Idaraan po tayo ng Panginoon dyan. Susubukin niya ang bawat isa sa atin. Lahat po pa ay handa sa pagsubok ng Panginoon. Amen. Kagaya ng kay Job. Siya ay hinanda ng Panginoon, pinagpala siya, at dumating ang araw na binawi ang lahat ng mga ito. Sinubukan siya sapagkat si Satanas, tinest niya, sinubukan niya ang Panginoon. Sabi ng kalaban ni Satanas, ibigay mo sa akin ang lahat ng tinatangkilik, sabi ng Panginoon. Saan ka nagpunta? Sabi niya kay Satanas. Sabi ni Satanas, dito, paparot, parito. Nakita mo ba? Sabi ng Panginoon, ang aking anak, aking lingkod na si Job. Sabi niya, yun. Hinahawakan mo siya sabi ni Satanas. Pinagpapala mo siya Lahat ng kanyang tinatangkilik sa'yo nagmumula, binubusan mo siya ng blessings Subukan mo ngayon tanggalin ang lahat ng iyon. At malalaman natin kung sa'yo pa rin siya, sabi niya. So sabi ng Panginoon, sige. Tanggalin mo lahat ng kanyang tinatangkilik. Kunin mo lahat ng kanyang possessions, ng kanyang kayamanan. Sa isang kondisyon, huwag mo lamang siyang papatayin, sabi ng Panginoon. I-relate natin ito sa ating buhay. So kung tayo ay tunay na naglilingkod sa Panginoon, isipin natin si Job. Ang Panginoon, inalaw niya. Nagawan tayo ng masama, ng kaaway. Ngunit sa isang bagay, isang kondisyon, huwag mo lang siyang patayin, sabi. So lahat ng may problema at may trouble dyan, hanggat buhay pa tayo, manalig tayo sa Panginoon. Tumawag tayo sa Kanya at tayo ililigtas niya. So yun, pinayagan ng ng Panginoon si Satanas upang kunin ang kanyang lahat ng tinatangkilik. Nawala lahat ng kanyang kayamanan sa isang araw, sa isang iglap. Ultimo kanyang mga anak. Kanyang buong anak, buong angkan, nawala. Asawa lang niya natira. So siya ay nag-suffer lahat. Ngunit hindi siya nanisi. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Sabi niya rito sa Job chapter 1 verse 21. Kinuha lahat ng kalaban ng kanyang tinatangkilik. Lugmok siya, nagkasakit pa siya. Tinubuan siya ng marami piksa. Piksa pa po yung pas. Hanggang sa ulo. Lahat. Mula ulo hanggang paa. Ano po yun? Kitong. Kitong. Alam ko, piksa po yun Hindi, ketong. Leprosy yun Iba po yun. So yun. Imagine po natin, tayo tubuan ng piksa mula ulo hanggang paa. Ano kayang masasabi natin? Tayo nga, init lang. Kung ano-ano nang sinasasabi natin, lalo-lalo na di mananampalataya. Nainitan lang. Kung ano-ano nang hindi kaya-ayang sinasabi. How about si Job? Nawala lahat ng kanyang kayamanan. Sabihin mo na, i-relate natin sa ating buhay. Tayo ay isang mayaman, merong bahay na magara, sabihin mo na kunti lang naman, mga 10 mansyon lang, tapos mga 10 luxury cars, tapos hektaryang lupa, tapos bank account na billions. Sino yun? Si Pacquiao. So yun. At biglang kukunin sa isang itlap. At hindi lang yun. Kahit yung ating mga anak kukunin. At itong maganda nating muka, maganda sa mga babae at gwapo sa mga lalaki, ay tinubuan ng piksa mula ulo hanggang paa. Ano kayang mararamdaman natin? Ang hirap, di ba? Pero tunghayan natin ang sabi ng bida dito na si Job ngayong gabi. Sabi niya, and he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Jehovah gave, and Jehovah hath taken away. Blessed be the name of Jehovah. Blines pa niya ang pangalan ng Panginoon. Siya na ay full of trouble, siya ay bagsak na, ngunit blines pa niya ang pangalan ng Panginoon.
So nais ng Panginoon na maging katulad tayo ni Job. Bakit? Malalaman natin mamaya, mga kapatid. Suspense muna. So sino dito yung handa na mawala ang lahat sa kanya at sa bandang huli ay pupurihin pa rin niya ang Panginoon? Amen? Amen. Ito po isang pagpapala sa Panginoon sapagkat malalaman nyo mamaya. Sinasabi ko sa inyo, malalaman natin mamaya. Amen? So lahat ba ay handang tumanggap ng pagpapala ng Panginoon? Amen. So lahat ng troubles na hindi naman tayo ang may gawa, na alam natin na ito'y hindi natin ginawa o wala tayong kasalanan sa bagay na ito, ngunit dumarating sa atin, magalak tayo. Alam niyo kung bakit? Ipaparanas ng Panginoon ang naranasan ni Job. Sino may gusto? Amen. Gusto niyo maranasan? Tubuhan ng piksa mula ulo hanggang paa? Amen? Bakit hindi? Kung ito yung kung sa bandang huli, pagpapala na magaling sa Panginoon. Sa una, mahirap. Kaya nga sabi nila, sa una lang, mahirap. Ngunit kapag tumatagal, ay sumasarap na. Sapagkat kasama ang Panginoon. Sumasarap ang buhay. Sumasarap ang bawat sandali. Tatawa ako, Kuya Wilfred. May something, no? Joke lang. So, sumasarap ang ating buhay, gumagaan, sapagkat tayo ay nasa piling ng Panginoon. O sa una, kagaya tayo nung unang bagong attend sa church, bagong mananampalataya, di ba? Ang hirap. Dadalo ko sa church. Ano? Dadalo ko, hindi. Dadalo ko, hindi. Dadalo ko, hindi. Ito, may dalawang klase. Yung una, bad examples. Ano? Dadalo ko, hindi. Dadalo, hindi. Nakahiga pa rin. Dadalo ko, hindi. Nagkukumot. Dadalo, hindi. Nag-music na. Mamaya nakatulog na. So, yung pa lang. Nasa trouble na siya nun. Yung isang pangalawang example, ito yung good. Sabi niya, dadalo ba ako? Hindi. Parang ayaw kong dumalo. Ayaw kong dumalo eh. Pero bumabangon na siya. Naliligo na. Nagpipihis na. Tapos umalis na. Mali, di ba? Kasi hindi siya nag-toothbrush eh. Naligo lang, nagbihis lang. So, yun. Hindi ako dadalo. Naantok ako, may pupuntahan ako. Pero kumikilos siya at gumagawa siya. At siya'y kumikilos na may pananampalataya na siya pa rin ay dadalhin. Saan? Sa pagtitipon ng gawain ng Panginoon. Amen? So, nung una pa lang na tayo ay mananampalataya, so, tayo nasa trouble. Mahirap, parang ang hirap sumunod. Pero nung nasanay ka na, di ba, masarap na, madali na para sa'yo, at saka masarap na pakiramdam. Makita mo lamang isang kapatid, makita mo lamang si Kuya Jury na nakangiti. Napakasarap na sa pakiramdam, di ba? Makita mo si Kuya Manny. Sure ball, isang sure ball lang. Lalakas ka na naman, di ba? So yun, dapat sure ball, makakadalo ka sa gawain. Hanggat maaari, wag nating papalagpasin. One day of the Lord is 1,000 years unto men. Isang araw, isang gawain, ang iyong nakaligtaan, napakaraming pagpapala ang namis mo. So kapag ikaw ay nagdadalawang isip na ikaw dadalo, kung ikaw na may bakante, i-cast out mo na kagad yan. In the name of Jesus, dadalaw ko sa gawain. Hapakan mo agad ang gawain ng kaway. Hindi makakapag-penetrate yan sa atin. Sapagkat tayo pinagkalooban ng Panginoon ng authority at kapangyarihan to crumple all the snakes, dragon man yan, buhaya man yan, scorpions, lahat ay may kapangyarihan tayong i-crumple. Ibig sabihin, anumang klaseng pagsubok yan, hesitation yan, problema yan, troubles yan, kaya natin i-crumple. Kaya natin i-cast out. Amen? Sapagkat tayo in-equip ng Panginoon ng kanyang power. Hindi lang power, binigyan tayo ng authority. Amen? So, kung sino may trouble, huwag nating titignan sa negative side. Yung iba kasi tinitignan niya negative side eh. Ano ba, Lord? Sumusunod na ako sa'yo, naglilingkod ako sa'yo. Bakit ganito pa rin yung nangyari sa akin? Linansya ko yung bago kong damit, nasunog. Imbis na bagong damit ko, nadadalo ng gawain, nasunog pa. Ano ba yan? So, sinisisi natin. Kung sino-sino sinisisi natin.
Hindi natin alam ang plano ng Panginoon. May isang kwento na narinig ko na dito sinilaysay yung bawat paningin ng mga tao. Meron isang mag-ama, sino po ba dito ang tatay na? Amen. Kahit ako rin, tatay na rin. So, bilang tatay, di ba, gusto nating ibigay yung the best para sa anak natin? Amen? Lalong-lalo na kung yung anak natin ay mayroong achievements, di ba? O kung siya mag-birthday, di ba? Gusto natin bigyan ng gift na maganda, na masasatisfy siya. Amen? So, yun. Meron dito dalawang mag-ama. Yung anak. May gustong-gusto siya. Bata pa lamang siya, mahilig siya manood ng cartoons, kabayo. Tapos nung medyo lumaki-laki siya, nakakita siya ng mga kabayo na tumatakbo, nakikita siya ng mga tao na sumasakay sa kabayo. So humiling siya sa kanyang ama. Narigaluhan siya ng kabayo. So ang nangyari naman sa ama, ito ay nagsikap, nag-ipon, nag-impok ng pera. At nung time na dumating ang birthday ng kanyang anak, ay niregaluhan niya ng regalo. Rinagaluhan ng regalo. Walang umimik ka. Lahat po ba tayo naantok? Amen. Akala ko, mapapansin nyo eh. Amen. So, niregaluhan siya ng kabayo. So, ibinigay niya yung gustong-gusto ng kanyang anak. So, yung kanyang anak ay tuwan-tuwa. Satisfied. Imagine, kabayo. Magkano kabayo sa atin? Napakamahal po. Grabe, mahal na kabayo siguro, pinaka-cheapest na yung 150,000. Yung magagandang klase, abot ng 350,000. Imagine. So, ilang pawis yun, yung pagpapawisan, ilang puyat, ng pagpupuyatan. Dito sa Saudi, para makaipon ng ganon. Ireregalo mo ng one time sa iyong anak. Diba? So, yung tatay, binigay niya yung best niya. Nag-ipon siya, ipinigay niya yung gustong-gusto na anak niya. Yung anak niya naman, excited, sumakay sa kabayo. Tuwan-tuwa siya. So yun, tumakbo yung kabayo. Sige, umikot, nahulog. Pilay. So siya'y napilay. Sinabi ng ilan, dapat hindi niya binili ng kabayo. Sabi niya, dapat kambing na lang, mas maliit. So sinisisi nila yung tatay. Sabi ng iba, dapat yung tatay, hindi niya kinonsinti yung anak. Hindi kabayo ang binigay. Hindi binigay ang hilig. Sabi ng iba, kasalanan ng bata. Hindi pa siya sanay sumakay. Hinagupit niya ng hinagupit. Tumakbo, ayun, paikot ang takbo. Nahilo, bagsak. Sabi ng iba, malas yan. Malas siyang taong yan. Malas siyang pamilyang yan. Kaya nagkaganyan. Sabi ng iba, deserve nila yan. Sapagkat sila ay nagkasala. Hindi sila magkakaganyan kung hindi sila nagkasala. Deserve nila yan, sabi ng iba. Ngunit, hindi nila alam ang plano ng Panginoon. Maging ang anak at ang ama ay hindi nila alam. Yung ama mismo nagsisi. Tama nga, sana hindi ko nalang binili ng kabayo ang aking anak. Kung magkagayo, hindi pa siya napilay. Sana siya nakakalakad na maayos, normal, at malakas. Sabi ng isang ama. Pero narito ngayon. Lahat pala ng kabinataan doon sa kanilang lugar ay gagawing sundalo at itatapon sa gyera. So lahat ng kabinataan, lahat ng mga lalaking malalakas ay tinapon sa gyera. Maraming namatay. Eh yung anak niya, pilay. Exempted. Ikaw ba makikigera ka? Pilay ka pa, paano yun? Hindi mo buhat, hindi ka makatayo. Makikigera ka. So hindi ka papayagan. Exempted. So ibig sabihin, doon pa lamang, inilayo na siya ng Panginoon sa trouble na dapat dadatnan niya o mangyari sa kanya. Amen? Amen. So, kung tayo may problema, kung tayo, bakit ganito ginagawa ko naman lahat? Ayaw pa rin. Sinabong ko naman. Ayaw pa rin kuminis. Sabi. Amen. Yung iba, tinakarelate. Napanood ko yun nung nauwi ako eh. Tawa ng tawa yung anak ko eh. So sabi, pinipilit ng gawin sa sarili, nagsusumikap, ayaw pa rin. Hindi natin alam ang plano ng Panginoon. God
has amazing ways in our lives. Lahat tayo punong-puno ng trouble, ngunit yung trouble na yon ay siyang gagamitin ng Panginoon upang tayo pagpalain. Amen? Tignan mo, nung napila yung batang yon, exempted siya sa gera. Buhay siya. Maraming namatay. Niligtas siya sa magitan ng kabayo. Hindi, yung sitwasyong yon, yung trouble na yon. So, yun. Huwag nating isipin na kung tayo ay problemado, bagsak na, wala na to. Wala nang pag-asa. No? Bilang Kristiyano, tayo tatayo sa pananampalataya. Sabi nga, call upon the name of the Lord and be saved. Tumawag tayo sa pangalan ng Panginoon at tayo maliligtas sa kahit anong sakuna, sa kahit anong trouble sa ating buhay. Tayo ililigtas niya. Amen? So si Job, ganun nangyari sa kanyang buhay. Tinatawanan siya, kinukutya na siya. Imagine, isa siya sa pinakamayaman sa kanilang lugar. Siya pinakamayaman talaga at lingkod ng Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Isang matuwid at nagsisikap na makasunod sa Panginoon. Ngunit nagkaroon siya ng trouble, nakatakot-takot, sandamakmak na trouble. Ngunit siya hindi natinag. Sabi ng mga kanyang kaibigan, ng tatlo niyang kaibigan, may kasalanan ka, wala na. Sabi niya ng kanyang asawa, talikuran mo ng Diyos mo, talikuran mo ng Panginoon mo, wala na, tignan mo nangyari sa'yo. Sinasamba mo siya, naglilingkod ka, ganyan pang ginawa sa'yo, wala na, puros negative. Ngunit si Job ay nanindigan. Sabi nga niya, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Jehovah gave, and Jehovah hath taken away. Blessed be the name of Jehovah. Amen. Welcome po, mga sisters. Long time no see. Na-miss namin kayo sa gawain ng Panginoon. So sabi ng Panginoon, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa aking lingkod. Huwag mo lamang siyang papatayin. Masusubukan kung talagang sa akin siya. So kahit gaanong problema, kahit gaanong kakapal, kataas, halos malunod na tayo sa troubles, huwag tayong bibitaw mga kapatid. Hindi mananampalataya ang nagpapatalo sa problema. Amen? Walang Kristiyano, walang tunay mananampalataya, walang tunay na anak ng Diyos ang nagpapatalo sa problema, nagpapadaig sa problema. Amen? Tatlo lang pagpapalain ng Panginoon. Amen. So lahat, sabi ko sa inyo, maging attentive tayo sapagkat napakaganda ng plano niya. Matutunghayan natin mamaya. Amen? Lahat ba dito ay nakahandang tumayo in times of trouble? Nakahandang purihin ang Panginoon in times of trouble? Amen? So matutunghayan natin, malalaman natin ang plano ng Panginoon sa atin. Kung tayo magpapatuloy, sabi nga sa 1 Thessalonians 5:17-18 ba yun? Sinabi niya, purihin ang Panginoon. Bless is the Lord, sabi niya. Sapagkat ito ay plano ng Panginoon sa pagitan ng kanyak na si Kristo. Tungayan po natin, kuya. 1 Thessalonians 5:17-18. Pray without ceasing, sabi niya. Manalangin tayo ng walang humpay, walang kapaguran. In times of trouble, tayo magpakatatag. Sabi niya, pray without ceasing. In everything, give thanks. Kahit tayo na may problema, kahit tayo in times of trouble, nangihina, may kasakitan, in everything, give thanks. Sabi niya. For this is the will of God in Christ Jesus to you, word. Sabi niya. Sapagkat ito ang plano niya sa ating buhay. Sa pamagitan nito, tayo ay pagpapalain niya. Sa pamagitan ni Kristo, tayo ay tumawag lagi sa Kanya. Pray without ceasing, sabi niya. So, paano tayo tatawag ng hindi nananalangin? So, kailangan manalangin. Si Job po ay puspos ng panalangin. Hindi siya natinag kahit sinabi na ng lahat, nakapalibot sa kanya, talikuran mo ng Diyos mo, wala. Ginawa mo na lahat, nagpapatuloy ka, naglilingkod ka sa Kanya. Tignan mo nangyari sa'yo. Wa na, sabi. Wala na, tinatawanan siya. So siya, imbis na magmukmuk siya, magrebelde, hindi. Siya po ay patuloy na umasa
sa Panginoon. Patuloy siyang tumawag sa Panginoon na darating ang araw. Makakahanap siya o makakasumpong siya na kanyang refuge. At darating ang araw na siyang muli ay itataas ng Diyos at papatunayan ng Panginoon na siya ay tunay na lingkod niya. Naglingkod siya ng tunay, hindi gold-plated, hindi silver, kundi gold talaga. Itinaan sa apoy, gold pa rin. Di ba? Dinaan sa apoy, yung gold, naging silver. Yung gold, naging brass or nickel. Gold-plated. So hindi yung tunay, mga kapatid. Ang standard ng Panginoon sa ating mga ginagawa ay hindi niya binababa. Kung sabihin natin, sige, example natin yung gold. Kung 21K yan, 21K lang yan. Idaan man yan sa maraming apoy, malalakas na apoy, 21K pa rin yan. Yung pa rin yung standard, hindi yung bababa. Ngunit kung ikaw ay nagnanais, okay na siguro itong 18K, Lord. Okay na siguro hindi ko muna ibibigay itong iba. Mga strongholds ko, naglilingkod naman ako sa iyo. Hindi pa rin tayo qualified, mga kapatid. Kagaya natin, nag-abroad tayo, di ba, kailangan ng passport at saka visa. Di ba? So yung standard ng immigration, kailangan magkasama yun, passport at visa. Nais mo makapunta rito sa Saudi, ngunit ang hawak mo lang ang passport, wala kang visa. So hindi ka makakapasok. Hindi ka makakapunta rito. Ganon din. Kung gusto nating naghahangat tayo bilang Kristiyano, dapat ang destination natin sa langit. Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Bawat Kristiyano ay sa langit mapupunta. Ngunit kung ikaw ay liberated Christian, ikaw ay Kristiyanong pakida-kida, ikaw ay Kristiyanong happy-go-lucky, na andun lang kapag may party, anniversaries, birthdays, in times na pangailangan, naandun ka lang. Ngunit times na malakas ka, pinagpapala ka ng Panginoon, kinakalimutan mo siya. So nais ng Panginoon, lahat ng ating tinatangkilik, lahat ng ating ginagawa, gawin natin para sa Panginoon. Amen? Sabi niya, for our citizenship is in heaven, whence also we wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. Habang hinihintay natin ating tagapagligtas na si Panginoong Jesus. Amen? Lahat po ba ay handang sumukoy sa Panginoon? Amen? Nakikinig ang Panginoon. Nakikinig ang Panginoon sa atin, mga kapatid. So kung ganon, handa tayo na ibuwis ang ating mga buhay sa ating kapatid. Yun lang. Kinapos. Kumbaga sa 21K, 21 karat, 18K, hindi umabot. Mag-a-abroad, punta ng Saudi, passport lang. Hindi nabiyayaan na visa. So kapos. Ang gusto ng Panginoon, kumpleto. Amen? Amen. Glory to God. Sapagkat nais ng Panginoon, ay pagpalain ang bawat isa. So, tunghayan po natin ngayon na kung tayo ay tumayo sa pananampalataya, mararanasan natin ang pangako ng Panginoon. At ang nais mangyari sa atin ng Panginoon sa Job chapter 42, verse 10. Sabi niya rito, ito yung nakasumpong na si Job ng kaawaan ng Panginoon at inawat na ng Panginoon ang ginagawa ng kalaban at siya'y pinagpala ng Panginoon. Kasi siya'y nanindigan. Pinuri niya ang Panginoon in times of troubles, sa kahirapan, blines niya ang Panginoon. Kahit ito, ang biyaya ng Panginoon. And Jehovah turned the captivity of Job when he prayed for his friends. And Jehovah gave Job twice as much as he had before. Amen? Napakaganda po ng plano ng Panginoon. Sinabi natin kanina, kung ikaw ay may 10 mansyon, 10 luxury cars, billions na bank accounts, dodoblehin ng Panginoon. So ikaw ay magkakaroon ng 20 mansions, 20 luxury cars.
at quadrillion savings account. Amen? So kapag tayo ay nanampalataya, tumayo sa sarili nating pananampalataya, pinanghawakan natin ang salita ng Panginoon, tayo ay pagpapalain niya, higit pa sa dati nating tinatangkilik. Sabi niya dito, twice. Jehovah gave Job twice as much as he had before. So kung siya ay merong anak, dati, na maganda, nung nagkaroon ulit siya ng anak, mas magaganda pa, na walang maikumpara sa buong lugar na yon, na kasing ganda ng kanyang mga anak. Amen? Dinoble yung kanyang tinatangkilik, yung kanyang kayamanan. So kung ikaw ay may 2 real ngayon, magiging 4 real yan. Amen? Amen. At least na doble, di ba? Kung gusto natin mas malaki, mag-invest tayo ng mas malaki. Magbigay tayo ng mas malaking oras, ibigay natin yung buo, sapagkat, sabi ng Panginoon, love your God with all your heart, all your mind, all your soul. Hindi pa pwedeng love your God, 1/4, 1/4, 1/4. Hindi pa pwede. Sabi niya, all. O sige, taasan natin, 1/2. Hindi pa rin pa pwede. O sige, taasan na 3/4. Wala pa rin. Kahit sabihin mong 98% or 99% yan, kapos pa rin. Kailangan 100%. Amen? So lahat ng tinatangkilik natin, nakahanda tayong ibigay sa Panginoon. Amen? Glory to God. So yun. Sino ba dito ang may problema? Manalig ka, magtiwala ka sa Panginoon, huwag kang susuko, malay natin. Nasa chapter 41 na tayo. Malapit na tayo umabot sa chapter 42. Amen? Wala na, hindi ko na kaya, Lord. Susuko na ako. Nasa chapter 41 ka na, malapit ka na sa chapter 42. Na pagsuk na yun, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Napakasarap po na maranasan ang pagpapala ng Panginoon sapagkat ito ay hinayaan natin sa ating buhay na mangyari. Hindi natin inawat sa pamagitan ng pagtataas ng ating sarili. Sabi ng Panginoon, come, my faithful servant. Join with me. Sabi niya, samahan mo ako sa aking kasiyahan. Come, my faithful servant. Join with me in heaven. Sino pang nagnanais po nun? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo sa iyong kapatid, if you are on trouble, stand firm in your faith and be ready to receive your double. Amen. Purihan po ang Panginoon. Glory to God po. Praise the Lord. Isang malaking palakpak para sa Panginoon sa buhay ni Kuya Rex. Amen. Praise the Lord. Gusto ko po, meron pa lang kong pasayos doon sa ating text. Sa Job 14 verse 1. Amen. Praise the Lord. Sabi doon, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Amen. Our life is limited on this earth. And we are full of trouble. The days are evil, mga kapatid. Nandiyan ang kalaban. Rumaragasa siya, mga kapatid. Pag tayo po ay nadatnan o nakita na mahina, tayo po ay gagambalain ng kalaban, mga kapatid. Amen? Tayo po ay prone to trouble. Yung trouble na sinasabi dito, mga kapatid, is either sorrow, grief, burden, exhaustion, pain. Nandun lahat, mga kapatid. Amen? Ito po ay either sorrow. Ito, mga kapatid, yung trouble na yan, pain man yan, grief man yan, burden man yan, exhaustion man yan, mga kapatid, yun po ay trouble sa atin. Amen? Kung nariyan ang trouble, mga kapatid, sapagkat tayo ay ito trouble talaga ng kalaban. Amen? Pero, ito po yung napakagandang mangyayari sa buhay natin mga bilang Kristiyano. Maraming tao, kagaya ng dati nating buhay, nandoon po yung self-improvement na ginagawa natin sa buhay natin. Amen?
may problema tayo, sinisikap nating pagtagumpayan yung trouble na yun sa buhay natin. Either mayroon tayong problema marahil, either ito po ay burden, ito po ay grief, either pain ito mga kapatid, gumagawa tayo ng hakbang sa sarili nating kakayanan. Amen? Self-improvement po yung ginagawa natin. But good news nowadays, because we have Christ in our heart, amen? Tayo po yung mga Kristiyano na ngayon ay kinonvert ng Lord yan into God improvement. Amen? Hindi na self-improvement, kundi God improvement sapagkat naranasan mo yung self-improvement, walang mangyayari sa buhay natin. Gaano man yung pagsisikap mo, gaano man yung ilagay mo na buong buhay mo yan na pagsisikap mo, walang mangyayari mga kapatid. Things will be in vain mga kapatid. Sabi ng Lord sa Psalm 127 verse 1 mga kapatid, kung hindi ang Lord ang nariyan sa lahat ng ginagawa mo, salita mo, iniisip mo, pinaplano mo, lahat yan ay mababaliwala. Amen? Psalm 127 verse 1, except Jehovah build the house, they labor in vain that build it. Except Jehovah keep the city, the watchman wait, but in vain. Yun yung mga kapatid, mababaliwala lahat kung walang kinalaman ang Lord sa bawat ginagawa natin sa buhay. Amen? If it is self, mga kapatid, naranasan po natin yun, mga kapatid, tapos na yun. Nakabanata ng buhay natin. Ngayon, isang tabi mo na yung self, si Lord na po yung manaig sa buhay natin. Sapagkat sinabi rito, kung walang kinalaman ang Lord sa buhay mo, sa ginagawa mo, sa sinasabi mo, sa iniisip mo, pinaplano mo, baliwala yan, mga kapatid. Amen? Gaano man ka magtrabaho na magtrabaho, ibuhos mo na yung buhay mo, mga kapatid, para lamang makamtan mo yung plano mo sa buhay, mga kapatid, binagyo yan, tapos na. Amen? Pero pag si Lord, mga kapatid, yung nag-build, siya po yung nandiyan, mga kapatid, sa lahat ng ginagawa mo, mga kapatid, kahit dahan-dahan yan, makikita mo, mga kapatid, na very strong yung foundation. Amen? Very strong yung foundation, mga kapatid. Ito po yung itinuturo ng Panginoon sa buhay natin. Kaya nga, from today, sa buhay natin mga kapatid, simula nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, unti-unti po tayo tinuturuan ng Panginoon that we have to change our vision. That self-improvement, now it should be God improvement sa buhay natin. Amen? Kaya nga yung trouble, nariyan lagi mga kapatid sa buhay natin, hindi natin ma-overcome siya sapagkat self yung umiiral mga kapatid. Nais ang Panginoon na God improvement po yung umiiral o gumagana o yung prinsipyo natin. Kaya ito yung magiging vision natin, mga kapatid. Sabi ng Colossians chapter 3, verses 1 to 10. Napakaganda po na sinabi ng Lord doon, mga kapatid. Ito po yung gustong palitan ng Lord, yung makasariling pangitain, makasariling plano, makasariling goal, makasariling vision sa buhay natin. Nais ng Panginoon na heavenly po yung vision natin, mga kapatid. Gusto niya, yung si Lord yung nangibabaw sa buhay natin. Because God has impressed in your mind, because God has convicted you to do this, ito na po yung nangyayari sa buhay natin. Ito po yung nais ng Lord na mangyayari sa buhay natin. If then you were raised together with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated on the right hand of God. Set your mind on the things that are above, not on the things that are upon the earth. For you died and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall be manifested, then shall you also with Him be manifested in glory. Meaning to say, mga kapatid, iba na, mga kapatid. Ibain na natin, isang tabi na natin, wasakin na natin yung self-improvement sa buhay natin. Magkakaroon tayo ng God improvement. Ito na yung vision natin, mga kapatid. Amen? Mananaig si Lord sa buhay natin. At heavenly na po yung pinag-uusapan natin. I mean to say, sa lahat ng pagkakataon, lahat ng bagay, lahat ng sitwasyon, mga kapatid, nananaig si Lord sa buhay natin. And verse 5, napakaganda po na sinabi doon, put to death, therefore, your members which are upon the earth. Amen? Put to death. Patayin mo na, iwaksi mo na, apakan mo na ang lahat ng mga bagay na makalupa. Amen? Na ginagawa mo. Ano ba yan? Sabi ng Lord. Sa Tagalog, kung fornication, or sa Tagalog, fornication, uncleanness, passion, evil desire, mga kapatid. Tingnan mo, mga kapatid,
Ito na yung winawaksi natin. Patayan nga ninyo ang iyong mga sangkap na katawang na nga sa ibabaw na lupa. Amen? Ito yung mga bagay na ginagawa natin sa lupa, mga kapatid. Meaning to say, mga kapatid, yung earthly desire natin. Amen? But we will have a heavenly desire. Amen? May kakaroon tayo ng heavenly vision, mga kapatid. Hindi na earthly vision. Amen? Hindi na yung magpayaman na magpayaman na magpayaman. Kundi tayo po ay magpapayaman sa Panginoon. Amen? Yung sabihin, magpapakupuspos tayo sa ating espiritual. Magpakalago tayo, mga kapatid, sapagkat ito po yung layunin ng Lord sa buhay natin in order for us to be led doon sa prosperity, mga kapatid. Amen? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, mga kapatid. Ito na yung mga panlubang mga bagay. Pakikiapid, karumihan. Ano ba yung mga karumihan, mga kapatid, na nangyayari sa buhay natin? Masamang pita, masasamang nasa, kasakiman, na siya'y, na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Lahat po yan, mga kapatid. Ipinapakita ng Panginoon sa buhay natin. We should have a heavenly vision right now. Amen? Wala na po yung earthly vision. Kaya nga, nandoon yung trouble, mga sa buhay natin. Hindi tayo nagiging overcomer. Para bang kalakip na ng buhay natin yan, na hindi mawala-wala sa buhay natin, basta bihag tayo lagi ng problema, mga kapatid, sapagkat nananaig po yung sarili natin. Nais ng Panginoon na we have to put to death those earthly members in our body. Amen? Ano ba yung mga bagay na yan? Nabanggit yan, mga kapatid. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa, kasakiman, at niyay, pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Tanggalin na natin, sabi ng Lord. Patayin mo na yan. Puksain mo na yan, apakan mo na yan. Amen? Ipoon mo na sa lupa, 6 feet below the ground. Amen? Huwag na nating alagaan, sabi ng Lord. Amen? From self-improvement to God improvement na ngayon yung buhay natin, mga kapatid. Amen? Then, dahil sa mga bagay na yan, ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Kaya nga, nandoon po, mga kapatid, hindi tayo binibless ng Lord sapagkat mayroon tayo may nagaan ng mga earthly lust or earthly desire sa buhay natin. Amen? Nais ang Panginoon na putulin na natin yon, iwaksin na natin yon, ibaon na natin sa lupa, mga kapatid, at pagtagumpayan natin. Nais ang Panginoon sa buhay natin, we have to change that vision. That self-improvement vision to God improvement vision sa buhay natin. Magkakaroon ng prevailing si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Mananaig po siya sa buhay natin. Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Yung trouble, mga kapatid, kunting ano lang, nandun yung sorrow, nandun yung grief, nandun yung pain, nandun yung exhaustion sa buhay mo. Amen? Tingnan niyo, mga kapatid, nagtrabaho tayo. Sarap, sakit ng ano. Ayoko muna tumalong. Masakit ang likod ko. Ang dami mong sinasabi. Amen? Kasi self-improvement. Amen? Yung earthly vision ang nananaig sa buhay natin. But now, mga kapatid, yung trouble na yan ay na-overcome natin because of God improvement sa buhay natin. Amen? Hindi na yun nangingibabaw yung sarili natin ngayon. Nangingibabaw na si Lord sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Amen? Napakahigtik ang schedule ng transport this day. Amen? I was not able to pitch Kuya Breaks. Amen? I delegated the work to Kuya Bini, but still, in vain. Amen? Hindi ko alam. Amen? We were there in the embassy, assuming that by at least 2 o'clock or 3 o'clock, yung ceremony or marriage ay matatapos. Pero, hindi po siya natapos. Umabot kami ng kulang-kulang alas 4. Ano po? Of course, iniisip namin ng kunting selebrasyon. Nagpunta kami sa something special naman na lugar. Pero yung lugar na yon, dumating kami ay 5:30 pala yung opening niya. Amen? Then, pumunta kami na ng mga ibang lugar dahil gusto namin mapaukunlakan din. Na something special din ang magiging kakainin. Ano po? Punta kami doon, another 5:30 na naman yung opening. And then, we don't have any other choice, but pupunta kami doon sa Guda na lang. Amen?
parang nilalang lang natin, pero no, hindi mga kapatid. Dahil kung tatanungin nyo, hindi ito plugging, hindi ito promotion, hindi ito marketing mga kapatid. Ang nakita ko doon na pagkain is malinis at masarap. Amen? Praise the Lord. Bakit? Siyempre, mga kapatid yung nagluluto doon. Di ba? Praise the Lord. Amen? Yun po yung consideration natin doon. But then, Lord, mga kapatid, alam niyo po, kung bakit ganun po yung naging plano ng Lord, sapagkat today or tonight, ay mayroon pong pinapagawa si Lord sa buhay natin, which is nakalimutan ko mga kapatid. Niremind ako ng Panginoon sa mga lugar na pinuntahan namin. Nagtanong ako sa sarili ko, Lord, bakit nagpunta kami doon, walang nangyari? Sayang yung oras namin. Nagpunta kami doon sa kabila, sayang yung biyahe namin, sayang yung pagod namin, sayang. Bakit, Lord? Sabi niya, di ba, ngayong gabing ito, ay magkakaroon kayo ng malaking gagawin, na dapat ay magkakaroon kayo ng prayer and fasting, right? Nakalimutan ko. Noong nasa biyahe ako, pabalik na dito, kasama ko sila, almost mag-overheat kami sa traffic. Dumating kami dito, almost 7 o'clock na. Amen? At grabe po yung pag-aagaw ng antok, pagod, yung exhaustion na sinasabi natin dito, yung trouble na yan, mga kapatid. Amen? Pero no! Tayo po'y binago ng Panginoon na si Lord po yung mag-i-improve. Amen? Not self-improvement, but God improvement in our life. Amen? Kaya siya nananaig, mga kapatid. Amen? Until now, habang nakaupo ako, hindi ko alam. Talagang nandoon yung battle, mga kapatid, na talagang parang makakatulog na ako dyan eh. Amen? Pero no. Anak, may pinapagawa ako sa gabing ito. Amen? May gagawin si Lord sa buhay natin, mga kapatid. Handa pa kayo? Amen? So wala na po yung self-vision natin, mga kapatid. It should be godly vision or earthly vision na, mga kapatid. Amen? To overcome that trouble, to overcome that sorrow, that grief, that pain, that exhaustion, that burden. Mga kapatid, ito po yung tinutukoy na trouble doon. Amen? Kaya nga sabi doon sa John 16:33, Jesus said, in me you will have peace. But in this world you will have tribulation, that trouble. Amen? Yung sinabi doon sa Job 14 verse 1 na trouble, yun po yung tribulation, mga kapatid. Amen? Yun po yung sorrow, yun po yung pain, yun po yung grief, yun po yung exhaustion, yun po yung burden. Ito po yung tinutukoy doon, mga kapatid. Amen? Because we operate based on ourselves. Amen? Tingnan niyo po yung buhay natin, mga sinisikap natin, nagsisikap tayo, self-improvement. Pero nais ang Lord ngayon, ikaw na ay bagong nilalang, bago nang ang pagkatao mo, bago ka na, sapagkat si Lord ay nasa iyo, ang Espiritu niya ay nasa iyo, mga kapatid. God improvement na ngayon ang mangyayari sa buhay natin. Amen? Gusto ng Lord, itapon na natin yung self-improvement. Kaya napaganda yung sinabi doon sa Colossians 3 verse 5. Put off the earthly members. Amen? Tapos na yun, mga kapatid. Yung mga earthly members na yun sa buhay natin, ay puksain na natin. Ibauna natin sa lupa 6 feet below the ground. Amen? Sabihin, patayin na natin yun, mga kapatid. Amen? Pumunta na tayo ngayon na tayo po ay magiging overcomer. How you will become overcomer? God improvement. Amen? Have that heavenly vision or godly vision in our life. Amen? Wala na po yung self-improvement or self or earthly vision sa buhay natin. Kundi, mga kapatid, God improvement or godly vision na ngayon, mga kapatid. Mangingibabaw si Lord. May kinalaman si Lord sa bawat ginagawa natin sa buhay. Pag nangyari ito, mga kapatid, napaka-relax po yung buhay natin. Amen? Isa kang Kristiyano matagumpay. Amen? Sino pong gusto dito, mga kapatid? Amen? Yung sinabi doon that in few days, sa Job chapter 14 verse 1, mga kapatid, limitado lamang yung buhay natin. Kaya nga, we have to redeem the time. Samantalin natin yung pagkakataon, yung panahon na tayo ay nabubuhay. Ibigay na natin yung 100% ng buhay natin sa Lord.
Amen? Huwag na tayo maglingkod ng 2%, 3%, 5%, 10%, 20%, 50%, 80%. Nais ng Panginoon, mga kapatid, 100% i-offer mo sa Lord. Handa ba kayo doon? Amen. Amen? Praise the Lord. Hindi mo kaya yan, pero kakayanin mo sapagkat tutulungan ka ng Panginoon. Amen? With our own, we cannot do it. But with God, we can do all things. Sabi ng Philippians 4:13. Amen? Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Amen? It's about time to put off all earthly members sa buhay natin. Amen? Put off. Ano ba yon? Fornication, uncleanness, mga kapatid. Tanggalin na natin yon sa buhay natin, mga kapatid. It's about time. Amen? Kasi dito na mabibuild yung character natin, mga kapatid. Yung attitude ng bawat isa, mga kapatid, dito mabibuild. Amen? Pag stop ang umiiral, never mo mai-improve yung buhay mo. But God improvement, automatically, magkakaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Di ba? Kaya nga magkakaroon tayo ng testimony sapagkat ipinapakita natin, inihahayag natin sa Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Lord, nakakilala ko. Salamat, Lord, binuksan mo ako sa katotohanan. Ito na yung pagbabago sa buhay ko. Amen? Kahit unti-unti yan, mga kapatid, ihayag natin. Once na hinayag natin yung pagbabago sa buhay natin, mga kapatid, nalugod ang Lord. Pag nataas mo ang Lord, mga kapatid, itataas ka niya. Amen? Sabihin, gagawin niya yan na living testimony sa buhay mo. Na pag ikaw ay papunta rito sa isang kaguluhan o isang kamunduhan, mga kapatid, i-remind ka ng Lord, anak, di ba tinestify mo, napakabuti akong Diyos dahil binago kita. Amen? Ibabalik ka ng Lord doon sa testimony mo. Amen? Kaya nga pinaghahawakan natin yung testimony natin. Amen? Hindi natin binabaliwala. Pag binaliwala mo, kalaban mo ang Diyos. Amen? Bakit? Lord, napakabait mo. Mabuti kang Diyos. Isa kang buhay sa aking buhay. Binago mo ang buhay ko. Tapos gagawa ka ng ganoon? Amen? Magagawa ka ng kasinungalingan, gagawa ka ng mga kamunduhan. Ano pa? Amen? Mga kapatid? Sabi ng Lord, sa 2 Peter chapter 2, hindi ako nagkakamali, verse 22. Sabi ni Lord, sana hindi ka na tumanggap sa akin. Amen? Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik, na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa ito po yun, mga kapatid. Sa mga verse 21, verse 20, nabanggit po doon na sinabi ni Lord, nawa o sana ay hindi ka na tumanggap sa akin. Ganyan pala ang gagawin mo sa akin. Amen? Sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa mamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sabi ng verse 21, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Yun yung mga kapatid. Si Lord na yung nagsasabi. Kaya no wonder, mga kapatid, pag si Lord na nabigay ng last warning, ibibigay na niya yun po yung 1 Corinthians chapter 5 verse 5, 1 Timothy chapter 1 verse 20. Iaalaw na ng Lord yun, mga kapatid, sa buhay natin. Amen. Sadya na talagang ibibigay ka na kay Satanas para ikaw ay talagang lalong didisiplinahin na niya. Yan po yung last and for all, once and for all na huling chance mo na yon para sa Panginoon. Mga kapatid. Amen. Huwag po natin sayangin. Huwag natin sayangin ang pagkakataon ng buhay natin na binigkanob ng Lord sa buhay natin. Amen. Kaya sabi doon sa verse 22, you are like a dog going back to your vomit. Amen. Binabalikan mo ang sarili mong isinuka. Bakit? Kasi binago ka na ng Lord. Binago ka na. Baka pinuksa mo na,
Idinuwal mo na ang lahat ng mga karumihan. Lahat ng mga kamunduan mo. Bakit pa babalikan yung mga idinuwal? Amen? Hindi tayo aso. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka aso. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Tayo po tumayon lahat, mga kapatid. Glory to God. Sino po yung overcomer na ngayon? Amen? Sa pangalan ng Panginoon ay nagiging overcomer tayo. Yung trouble na yan, mga kapatid, hindi na mananaig sa buhay natin. Amen? Sorrow? Ano ba yung sorrow? Parang surot yan sa buhay natin, mga kapatid. Makati, para kang mayroong galis lagi. Hindi ka makapakali. Nalulungkot ka, nalulumbay ka. Grief. Exhaustion. Napagod ka lang ng konti. Dinadahilan mo na. Pero pag nasa Panginoon ka, tunay ang iyong puso. Nandun na yung God improvement sa buhay mo. Hindi na self-improvement. Hindi na sa sariling pagsisikap, kundi si Lord ay gumagawa na ng pagbabago sa buhay mo sapagkat ang puso mo ay para sa Kanya. Napakadali, mga kapatid. Hindi ka na ma-exhaust. Bagamat maranasan mo yan, pero mananaig pa rin si Lord sa buhay mo. Magtrabaho ka man, galing ka man ng trabaho, ang dami mong ginawa, napagod ka, wala kang pahinga, inaantok ka, pero uunahin mo si Lord at mananaig si Lord sa buhay mo. Amen? Gigisingin ka niya, bibigyan ka ng kalakasan. Amen? Kahit hindi ka kumain, bubustugin ka ng Lord. Amen? Ito yung mararanasan ng tunay na lingkod ng Diyos. Ito yung mararanasan ng tunay na anak ng Diyos. Sino po yung mga tunay na anak ng Diyos? Hallelujah. Lord, pagpalain mo ang lahat ng kamay ng Panginoon. Dahil sa gabing ito, Panginoon, O God, kami makikipagpanayan sa iyo, Panginoon, sapagkat nais mo, Panginoon, na ibuhos ang masagana mong pagpapala sa buhay namin. Lord, we are calling upon the name of Jesus right now. Every time we call upon the name of Jesus, there is a divine intervention. And we will experience the power that comes from God alone. Lord, ipaisip mo sa amin kung sino po yung Panginoon ang ipapanalangin namin sa gabing ito. Nandito man, kasama namin, or nasa Pilipinas, membro man ng aming pamilya, Panginoon, or kapatiran man namin, Panginoon, O God, Lord, paisip mo sa amin sa oras na ito. Meron ka malaking purpose, Panginoon, kung bakit, Lord, hindi mo kami pinakain, hindi mo kami pinagpahinga, hindi mo kami, Panginoon, O God, pinatulog, binigyan ng pahinga sapagkat meron kang pinapagawa. Nais mo, Panginoon, sa kabila ng kapakuran, sa kabila ng kagutuman, Lord, ikaw ang mananaig, na ikaw ang aming strength, ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming kabusugan sa buhay namin. Sa oras na ito, Panginoon, O God, Lord, umaasa kami sa iyo. Numitipindi kami sa iyo, Panginoon. At humihingi kami, Panginoon, O God, habang binubuksan namin ang aming isipan at puso, O God, at tumatawag kami sa iyong pangalan. Lord, impress in our minds. Pagkalong mo sa amin, Panginoon. Kapatid namin, Panginoon, na hihina. Kapatid namin, Panginoon, na may problema, Panginoon, O God. Lord, pakita mo sa amin. Membro ng pamilya namin, Panginoon, na mayroon pangangailangan. Lord, ngayon din, Panginoon, O God, ipakita mo sa amin. Ginawa mo kami, Panginoon, in treasure sa gabing ito, Panginoon. At Lord,
Ipapanalangin namin sila, Panginoon, ayon sa iyong pangalan. As we are calling out upon the name of Jesus. Oh, hallelujah. Panginoon, ang aming kapatid o na nangangailangan ay nasa bakasyon ngayon, Panginoon. Lord, nagkakaisa kami, Panginoon. Yung itinudulog namin sa panalangin, Panginoon. Ang kanyang pamilya, Panginoon. Lalo na, Panginoon, ang kanyang asawa, Panginoon. Na nangangailangan, Panginoon, o God, ang divine intervention, o God. Sa oras na ito, Panginoon, o God. Lord, inaangkin namin, Panginoon, ang pangako mo sa Isaiah 59 verse 1, Panginoon. Na hindi maiksi ang iyong kamay para hindi abot sa Kanya at hindi rin kayo para hindi mapakinggan ang iyong mga panalangin, Panginoon. Oh, hallelujah. And Lord, winawaksin namin, Panginoon, ang masamang Espiritu, Panginoon, o God, na kumikilos sa Kanya. Sa pangalan mo, Panginoon, right this time in the name of Jesus, as we call upon the name of Jesus, winawaksin namin, Panginoon, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Na lumayas siya sa Kanya, Panginoon. Ngayon din, Panginoon, God. Lord, Espiritu mo lamang, Panginoon, o God, ang aming kinakalagan, Panginoon. Upang, Lord, siya po ay manahan sa Kanya at tumilos, Panginoon. At Lord, pagkasakayos, Panginoon, o God, ang magaganap, Panginoon. Sa Kanya pagbabalik, Panginoon, dito sa Riyadh. Malaking testimony, Panginoon, ang dadalhin niya, Panginoon. At ihahayag niya ang iyong pangalan. At dakila mong pangalan, ang makapangyarihan mong pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, glory to you, Father. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Kung mayroon pong in-impress ng Lord sa buhay ninyo na ipapanalangin, buksan ninyo yung labi. Huwag kayong mahihiya. Ipag-pray nyo and we will intercede. We will join you in your prayer right now. Come on. There is a power in prayer. Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kumpletong kagalingan ng aking mami, Panginoon. Lord, last week, Panginoon, idinaloy mo, Panginoon, God, sa gawain ito, Panginoon, ang pangangailangan. Hindi ko pinano, Panginoon, ngunit, Lord, dinaloy niyo. At Lord, nadalangin kami lahat, Panginoon. Lord, may favor ka sa bawat isa sa amin. Ang sama-samang panalangin, Panginoon, ay isang matibay na panalangin. Salamat po, Panginoon, sa iyong katugunan. Oh, hallelujah. Maging sa oras na ito, Panginoon, pinay ko, Kuya Raymond, na natin apo. Oh, hallelujah. Oh, glory to you, Father. Upon the name of the Lord, and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved.
saved, Jesus. Call upon the name of the Lord and be saved, Jesus. Jesus, call upon the name of the Lord and be Call upon the name of the Lord and be saved, Jesus. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether loving, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
sa oras na ito, Panginoon. I am asking your favor, Lord Jesus. Sino yung nangangailangan ng kasagutan, kagalingan? Sa oras na ito, Panginoon, batid niyo, O God, ang pangangailangan ng bawat isa. Hindi na self, Panginoon, ang iiral sa amin, kundi Ikaw ang iiral sa buhay namin, Panginoon. Sino po yung nangangailangan ng kagalingan, ng kasagutan? Lord, yung mga nakataas na kamay na nangangailangan, Panginoon, O God. Ayaw mo, Panginoon, na i-bless mo sila, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. As we call upon the name of Jesus, we call upon the name of Jesus. Every time we call upon the name of Jesus, there will be healing. There will be salvation. There will be an answer from God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Lord, by their faith, O Lord Jesus, tinanggap nila, Panginoon, sapagkat sa kanilang pananampalataya, Panginoon, O God, ay sila yung kayo, Panginoon, at namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos. Ayaw mo, Panginoon, O God, ang buhay namin ay patuloy namin, Panginoon, na maibigay sa iyo. Perming una, Panginoon. Oh, hallelujah. Come on. If you want an answer to your prayer, call upon the name of Jesus right now. Upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Glory to you. Gagamitin mo, Panginoon, ang bawat isa para umakay ng kaluluwa, Panginoon. Gagamitin mo sila bilang disipulo mo, Panginoon. Sila ay magmumultiply. Magpapagamit sila sa iyo, Panginoon. Sila ay patuloy na susunod, Panginoon. Lord, yung mga pusong naroon ang iyong pangalan, pusong naroon ang kanilang pagsunod sa iyo, pusong naroon, Panginoon, O God, ang magpagamit sa iyo. Lord, right this time, O God, I ask your favor, O God, to pour out thy Spirit unto them, O God, right now in the name of Jesus. Na maranasan nila, Panginoon, O God, Lord, ang pagdako, Panginoon, ng banal mong Espiritu, ang kapangyarihan ng banal mong Espiritu sa oras na ito, Panginoon. Hallelujah. As we call upon the name of Jesus, they will experience, Lord, the move of the Spirit. Your move of the Spirit, O God. Mararanasan nila, Panginoon. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Lahat ng kamay na yan, Panginoon, i-anoint mo, Panginoon. Oh, hallelujah. At tatanggapin nila, Panginoon, na may paniniwala na ang kanilang mga kamay, Panginoon, O God, ay in-anoint mo, Panginoon. Ano man ang hawakan ng kanilang mga kamay, Panginoon, ay pagpapalat mo, O God.
At ang lahat na naniwala, tumanggap ng pagpapala ng Panginoon, ay magsasabi na, Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon.